2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng madaming hotdog. Dahil sa hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa'yo. Ang tunay na #1. So, yun. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Kamusta ang Monday ninyo? Kung akong tatanungin ninyo, syempre, una masaya kasi nagkita kami kaninang umaga ni PE teacher. Yung pagpasok ko, sabi niya sa akin, sawadi. Pagkatapos, alam mo, hinawakan niya yung kamay ko. Parang feeling ko sobrang miss na miss niya ako. Tapos, syempre, nung hapon, magkasama kami kasi may ginagawa kami sa school. Kasi nga, di ba, may mga magre-retired na teacher. Tapos mag-host kasi yung school namin. Kaya kanina may ginagawa kami doon sa school at kaming dalawa ang magkatsikahan. Syempre, tuwan-tuwa naman ang bakla. Kasi naman, yung lolo mo, binigyan ako ng merienda ng bonggang-bongga. Pero ito ang sabi niya, wag kang kumain ng madami ha. Pwede kang kumain pero wag madami. Kasi, kung kumain daw ako, halimbawa daw mangga, so para daw, hindi daw po pwede yung isang piraso o dalawang hiwa. Kailangan daw 1 kilong mangga. So bawas-bawasan ko daw yung ganong kain. So dapat daw, kung kumakain daw ako ng 1 kilo, dapat daw kalahati lang o kaya 1/4. Oo nga naman, di ba? Nakakaloka din naman kasi yung bibig ko kung kumain. Napakasarap kong kumain. Charot! So yan, so ito na nga guys. Marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Kaya guys, hindi ko na patatagalin. Pero bago ang lahat, gusto ko muna mag-shoutout sa lahat ng laging nakatutok dito sa channel natin. Maraming salamat guys sa pagmamahal, sa suporta, araw-araw, lagi-lagi. Syempre nakakataba ng puso kasi nandiyan kayo palagi at talagang alam niyo yon sa pagmamahal niyo dito sa channel ko. Kaya naman kayo ang nagiging inspirasyon ko. Di ba? At saka shoutout syempre kay Christine Ann Perez na lagi din nakatutok dito sa atin ng bonggang-bongga. Sa aking best friend na si Rona LB. Maraming salamat. At saka syempre, eto pa, kay Dorothy B. Jones, kay Ryan Matugas, at saka kanina minessage ako, nagpapa-shoutout si Carlos Acera. Maraming salamat sa pagmamahal at saka sa suporta. Carlos Acera, salamat. So yon, kaya naman, eto na nga, Diyos ko, marami tayong chika ngayon na talagang magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Kaya guys, wag na natin patagalin. Para sa unang chika, sabing ganun, Mama Sam, anong masasabi mo sa bagong Mr. International na ang nagwagi nga ay ang Thailand? Ayun. So sabi nga nung iba ay lutong Macau daw, cooking show, ganon. Kasi nga daw nanalo daw, host country daw ang Thailand, tapos Thailand daw ang pinanalo. Talaga daw, takaw na takaw daw ang Thailand sa corona. Ano ba naman guys? Una sa lahat, hindi ko naman masabing luto. So, deserve naman ni Mr. Thailand. Hindi naman dahil sa gusto ko siya ha. Dahil nakikita ko naman yung performance level na ipinakita niya. Maaaring kung gandahan ng katawan, hindi pasok doon si Mr. Thailand. Kasi para sa akin, pinakamagandang katawan doon ay syempre si Lebanon, di ba? Ang laki-laki kaya ni Lebanon. Yung nakakaloka, Diyos ko Lord. Ang sarap niya. Charot! At ito pa, siyempre, ano din naman, nakita din naman natin na umarangkada din naman si Mr. Brazil, si Mr. Venezuela, di ba? So, kung iisipin mo, kung pagandahan ng katawan, hindi ko bet ang katawan ni Mr. Thailand. Kaya lang kasi, kung performance level naman ang pag-uusapan, alam mo yon, hindi naman yun nakukuha sa maliit eh. Nakukuha yan sa performance level. Sabi nga ganon, di ba? Kaya naman parang, kung talagang pagbabasihan natin yung performance level, Thailand talaga nag-perform naman talaga ng bonggang-bongga. Plus, nandoon din na hindi lang siya performance level, kumbaga total package din. Pag tinignan mo siya,
ano doon lahat eh. May charm, plus attitude, character, yung parang, alam mo yun, ang ganda ng personality. Talagang gugustuhin mo siya. Kumbaga parang meron naman talagang ibubuga. Plus, pagdating sa kanyang communication skills, talaga naman nakita naman natin, magaling namang magsalita at marunong sumagot. Kaya lang kasi syempre, hindi ko rin naman may iwasan, may kanya-kanyang bet talaga ang mga tagahanga. Kaya, yung hindi nanalo si Mr. Venezuela, luto our cooking show ang Mr. International. So, yun. So, hindi ko naman kayo masisisi. Opinion ninyo yan. Kaya lang, guys, sabi nga ni Michelle D, hindi na ninyo makukuha ang corona kay Mr. Thailand kasi siya na ang nanalo. Charot! So, yun, di ba? So, ganun lang yon. Kahit umayaw tayo, sabihin pa natin ako, hindi naman deserve. Pero kasi sana, minsan ma-appreciate din natin yung talagang galawan. Hindi lang naman yan sa pagandahan ng mukha, kundi sa performance level. At kung performance level ang pag-uusapan, in fairness naman kay Mr. Thailand, talaga naman, bumigay talaga ng bonggang-bongga. Di ba? So, yun. So, congratulations. So, hayaan na natin. Ganun talaga. Pag may nanalo, may nambabash. Charot. At eto na, sumunod na chika. Sabi nga ganon. Mama Sam, tingin mo ba, deserve nga ba ni Mr. Venezuela na manalo dito sa Mr. International over kay Mr. Thailand? Nakakaloka, no? Hindi na nakamove on. So ako, masasabi ko dyan, syempre, ano doon tayo, si Mr. Venezuela, gusto niyang manalo dito. At talaga namang ibinigay naman ni Mr. Venezuela ang lahat ng kanyang makakaya. Nakita naman natin yung performance din ni Mr. Venezuela. In fairness naman, para siyang si Amanda Dudamel na alam mo yun, bigay na bigay, tinodo. Alam mo, minsan kasi ganyan kasi talaga yung nangyayari eh. Dapat kasi nandoon ka sa ini-enjoy mo lang more than doon sa inilalaban mo siya. Kasi kapag inilaban mo ang isang pageant, nilaban mo yung sarili mo ng bonggang-bongga, sineryoso mo yan, ginawa mo ang lahat ng makakaya mo, kumbaga planado kapag nag-perform ka talagang, alam mo yung bigay na bigay kasi nakaplano siya para manalo ka dito. I think hindi mo makukuha ang corona. Dapat nandoon kasi talaga at the same time, ini-enjoy mo yung momento more than doon sa ibinibigay mo ng todo-todo. Kasi kapag binigay mo ng todo-todo, walang mangyayari sa'yo. Subok na yan. Dominican Republic sa Miss Universe, talaga nandoon, bigay na bigay siya 100%. Pero hindi mo makikita sa kanya na parang nilalaro niya or ini-enjoy niya yung pageant. Nandoon kasi siya sa magaling siya. Pero nawawala yung talagang real, yung kumbaga parang yung natural kasi binigay mo yan todo eh. Kumbaga parang tinatrabaho mo parang manalo, di ba? And then si Amanda Dudamel sa Miss Venezuela, sa Miss Universe, ganun din eh. Tinatrabaho niya para manalo. Hindi niya ini-enjoy, hindi natural yung lumalabas. Kundi nandoon kasi na parang ang hirap kasi tinatrabaho, di ba? Kaya eto si Mr. Venezuela, nandoon na parang perfect lahat eh. Yung galawan niya ang perfect. Yung abs niya ang perfect din. Nakakaloka. Pero nandoon kasi na parang bigay na bigay siya. Yung kumbaga parang tinatrabaho niya, hindi yung ini-enjoy. Si Mr. Thailand kasi, ini-enjoy niya yung momento. Nandoon siya sa competition, pero nandoon at the same time, nilalaro niya kasi nakita mo, talagang parang sa tuwing lumalabas siya, parang wow, charming at yummy ang makikita mo sa kanya. Ganon! So, kaya, ang ending niyan ay first runner-up talaga. Ganon. So, dapat talaga ini-enjoy yung pageant. Hindi siya talaga dapat siniseryoso na kala mo parang tinatrabaho mo na para makuha ang corona, lalo na kapag coronation night. And then, eto nga, sabing ganon. Tingin mo, bakit first runner-up lagi ang Venezuela sa pageant? Ako, siguro time lang. Kasi parang hindi pa nila time talaga for the crown. Kasi nga, may nakalaan sa iba. So, pansinin natin, kahit naman si Miss Philippines, di ba, si Pauline Amelex, parang, hindi niya time eh. Kumbaga, nandoon na para sa iba siguro. Tulad nga ng sinabi ko, kasi at the same time kasi, dapat kasi ini-enjoy lang. Hindi mo siya tinatrabaho. So, yun, ganun na nangyari sa Venezuela eh. Tinatrabaho kasi nila parang manalo. Alam mo yun, yung parang,
ano to siguro sila sa eager na gusto namin maibalik ang pagiging reyna at hari namin pagdating sa competition. Pero hindi nila makuha-kuha kasi nga, tinatarabaho na nila. Hindi na nila ini-enjoy yung momento. Ganon! So, yun. But congratulations! Sa Miss Universe, first runner-up sila. Sa Mr. International, first runner-up sila. Eh, di bongga, di ba? So, uso ngayon ang first runner-up, di ba? Either sa Philippines, first runner-up, o, di ba? So, yun. So, enjoy lang kasi ganun talaga, nakadalawang first runner-up tayo. Venezuela, nakadalawang first runner-up, di puso lang ang first runner-up. So, yun. So, eto na. Diyos ko, marami talagang nag-aano dito, nag-aabang. Kasi, sabi ng ganon, kung ang Miss USA daw noong 2002, ay ang nanalo ay USA, then yung the next year, 2013 yata, 2012 and 13, di ba? Noong 2013, ang nagputong ng corona kay Miss Venezuela is from USA. So, yon si Olivia Culpo, pinutungan niya si Isler, di ba? Ngayon, ang sinasabi, kaya sa El Salvador ay possible ba na ang magputong din ng corona dito ang putungan din ng corona ni Miss USA ay si Miss Venezuela. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko naman maaalis yung mga ganyang momento ninyo sa buhay. Yung mga tipong, punsoy-punsoy. Naniniwala tayo sa mga ganyang pananaw. Ako, para sa akin, possible yes, pero possible din hindi. Kasi depende yun. Depende kay Miss Venezuela kung matatalo niya lahat ng kandidata dito sa Miss Universe. Pero kung ano ang ganda na meron itong si Diana Silva, hindi imposible. Diba? So, yun. So, nandoon ako na i-consider mo na baka naman, diba? Pwedeng mangyari. Pero kasi kapag ganun yung pananaw natin, ano yun? Sa tuwing 2023, i-confer doon sa 2013 o kaya pagdating doon sa 2024, ikukumpara nila yun nangyari noong 2014, ganon. O, di ba? Ibig sabihin, sa 2025, mananalo ulit tayo ng Miss Universe. O, di ba? Ganon. So, hindi yon. Kasi, depende yon sa mga kandidata, depende sa sitwasyon, at depende sa kung ano ang nakatadhana. Di ba? Kaya, sige lang, tingnan natin kung mangyari yan. Siyempre, abangan natin, di ba? So, eto pa. Ngayon ganon, Mama Sam, anong masasabi mo sa pambato ng Cambodia dito sa Miss International? Ang masasabi ko, sobrang ang ganda niya. Di ba? Ano ba yan? Sam Nang. Ang ganda niya, in fairness. Gusto ko yung beauty na meron siya. Gusto ko yung alam mo yon, yung ang Cambodia ngayon kasi parang lumalaban talaga sila sa international pageant. Kaya lang kasi siguro kulang pa nga sa training kaya hindi pa sila pumapalo ng bonggang-bongga. Pero kung beauty ang pag-uusapan, in fairness, alam na nila kung paano sumabay yung ganda nila sa ibang bansa. At yung ganda nila, yung tipong parang mapapansin mo kasi parang wow, gumaganda ngayon ang mga pambato ng Cambodia. In fairness, di ba? Kumpara kung noon na parang nakakaloka yung beauty nila na hindi mo maintindihan kung saan sila lalaban. Parang ngayon, na talaga, yung kumbaga parang nagle-level up na yung mga kandidata dito sa Miss Cambodia. In fairness sa kanila, di ba? So sooner, siguro kapag dumating sila sa punto na natuto na sila sa pasarela, kumakabog na yung beauty nila, asahan mo na yan. Meron na silang patutunguhan na, alam mo yon, corona sa international pageant. And I wish all the best para sa mga taga-Cambodia. Ako, nakarating na ako dyan sa Cambodia, nakakaloka, charot. So yun, hindi ako kumain ng 3 araw, kasi 3 araw ko nandyan. Puro ang kinakain ko lang yung, noodles, yung baon kong noodles. Kasi hindi ko talaga maatim yung pagkain nila. Tapos parang, ewan ko, basta pumunta na lang kayo ng Cambodia, malalaman ninyo yung sinasabi ko. Anyway, eto na.
para sa sumunod na chika. Sabi ganun, Mama Sam, uwian na dahil may nanalo na dito sa Miss International. So, after a year na hinihintay natin, eto na, sasabak na si Nicole Borromeo dito sa Miss International. At anong masasabi mo sa kanyang bagong photoshoot, Mama Sam? Ang masasabi ko dyan, syempre ang bongga, ang panalo ng itsura. Sobrang gusto ko yung makeup, yung styling, talagang winner. So yun, so ito na yung hinihintay natin, di ba? Parang kasi isa sa mga itinutuloy nating malakas na kandidata, ito si Nicole Borromeo. Yung iba sinasabi nila, parang wala namang pinaghandaan si Nicole Borromeo. Ako, para sa akin, I wish all the best. Sana lang talaga, no, nag-prepare dyan ng bonggang-bongga. At sana may magandang mangyari sa kanya sa Miss International. Why not? Maganda siya, matalino siya, may ibubuga ang pambato natin. Pero sana lang i-enjoy niya yung momento. Hindi yung parang, alam mo yun, yung parang kasi pag ini-aim mo talagang kunin yung corona, yung parang nandoon ka, tinatrabaho mo siya, medyo mahirap yun. Ako, para sa akin, siguro sa mga kandidata talaga, mas maganda talaga na i-enjoy lang ninyo yung momento. Kung para sa'yo yan, para sa'yo yan. Kesa naman yung tumambling ka ng tumambling, di ba? Tapos parang walang patutunguhan. But at the same time, kailangan mo pa rin maghanda, mag-prepared. Hindi naman pag sinabi na dapat ini-enjoy mo na lang. Ibig ko sabihin, haba kasi naghihintay ka ng bago dumating yung pageant mo, di sana ang ginawa mo ay nagtitraining ka. And then, para pagdating doon sa competition, medyo parang nilalaro mo na lang siya. Di ba? Kasi prepared ka. So, yon. So, I think si Nicole Borromeo, corona to. Charot! So, yun. Yung alam mo yun, nakaka-surprise kasi yung mga ganyang gulatan. Tapos parang lahat tayo papalakpak. So, yun. Magkakaroon nga siya sa 23 ng, ano ba to tawag dito? Send off. Diba? So, grabe, no? Ang tagal din niya naghintay dito sa Miss International. So, ako ang tingin ko dito, papalo to. Ikaw ba? Ano ba tingin mo kay Nicole Borromeo? Papalo ba siya sa Miss International? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. So yun, so guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys.